Good morning, everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Psalm chapter 119, verse 133. Direct you my footsteps according to your word. Let no sin rule over me. Sa Tagalog version, sabi dito, patnubayan niyo ako sa pamamagitan ng inyong mga salita at huwag niyong hayaang pagharian ako ng kasamaan. So, ang katuruan dito, sabi dito, Bible readers are biblically wise. So, itong verse na ito para itong prayer. Sa pamamagitan ng salita, kapag ka nagbabasa tayo, hindi tayo hinahayaan na nagkakaroon tayo ng or dahil pinaghaharian tayo ng hindi tayo pinaghaharian ng kasamaan. Nagkakaroon tayo ng principle at ipinapamuhay natin mula sa Diyos. At yung pagiging wise, hindi lang nangyayari to sa isang sitwasyon sa buhay natin na dahil sa experience lang tatalino tayo. Hindi lang yun one day process na magiging marunong ka kaagad. It's a long process na ibig sabihin yung pagiging wise, nagiging proseso to, mahabang proseso sa buhay natin. Nagkaroon tayo ng karunungan at ina-apply natin sa buhay natin. Kaya kapag matagal na tayo nagbabasa, nagde-devotion, binubuloy-buloy natin ang salita ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng improvement, ng growth. At mas mabilis yung pagkakaroon ng karunungan at wisdom. Mas nagiging productive tayo at makabuluhan. Yung pag nagkakaroon tayo ng maraming kaalaman. Lalo na pag Kristiyano tayo, kailangan magkaroon tayo ng mas maraming karunungan. Kasi yung lack of wisdom or kakulangan ng wisdom na mula sa Diyos, nauuwi ito sa self-destruction. At kung wala tayong kaalam-alam, namumuhay tayo sa kasalanan. Hindi natin alam na pwede tayong mapalaya sa ating mga kasalanan. At ito minsan din ang sa atin na nauuwi sa kapahamakan. Yung people of God, nung panahon ng Israelita, nire-reject nila yung kaalaman mula sa Diyos. Kaya sila winasak. Kasi lack of knowledge. Kapag kulang tayo sa salita ng Diyos, kulang tayo sa wisdom, principles from God, nauuwi ang buhay natin sa kapahamakan. Nire-reject natin yung wisdom. Kasi embodiment to Jesus Christ, or wala tayong pakialam. Hindi tayo nagiging productive. Huwag nating hayaan na pagharian tayo ng kasamaan. Kailangang mapatnubayan tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos at nagbibigay yun ng knowledge and wisdom sa atin. Kasi pag meron tayong wisdom, mas magkakaroon tayo ng magandang destination. Magkakaroon tayo ng salvation. Kasi kung wala tayong Diyos sa buhay natin, puro distraction. At ang Diyos, ginagabayan tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya yung banal na Espiritu sinubo sa atin upang manahan sa atin. At yun yung primary na nangungusap sa ating mga puso na tinanggap natin ang kaligtasan. Ang tinig ng Espiritu Santo ay kailangan nating pakinggan. At yung lack of wisdom
mas madalas nagiging distract tayo sa mga bagay na hindi tayo naging productive. At yun yung si God ay nag-guide sa atin. So kung ano man yung primary Holy Spirit sa ating buhay na itinuturo ng ating Diyos, na para i-remind na salita ng Diyos na hindi tayo nagbabasa, hindi tayo mareremind. Kapag ka nasa sitwasyon tayo sa buhay natin, hindi natin maya apply yung wisdom na na-acquire natin makukuha natin sa Word of God. At makukuha natin yon, mapapaalalahanan tayo nun sa nagkakaroon ng wisdom daily. Pag nagbabasa tayo, nagkakaroon tayo ng knowledge, na-absorb natin yung karunungan at kaalaman ng Diyos, at magsisimula tayong maipamuhay ito. So, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, nag-accumulate tayo ng karunungan ng Diyos hanggang sa tayo ay maging wise. Kadalasan yung mga Christian, yung matagal lang nakakakuha ng salita ng Diyos, sila yung masarap magpayo kasi mas marami silang wisdom, mas marami tayong makukuhang gabay na mabuti. At sa pamamagitan ng salita, hindi tayo hinahayaan na kontrolin tayo ng kasalanan, at yung mga ginagawa natin, kahit konting bagay yan, nauubusan tayo ng oras. Kasi halimbawa kapag gumagawa tayo ng mga kasalanan, kahit konting kasalanan lang yan, maliit na kasalanan, pag once na inaraw-araw natin yan, kasi ang katawan natin, ang gusto niyan addiction, yung pagkakaroon ng addiction, yung masarap sa pakiramdam na ang tukso yung naghahari at kumukontrol sa atin. So kaya sabi diyan, huwag niyong hayaang pagharian na ako ng kasamaan, na kailangan maging malaya tayo, malaya tayo sa kadena ng kasalanan, na tumakas tayo sa mga tukso at panghawakan natin yung ginawa ang pagsakripisyo ng Diyos para sa atin, para mahugasan tayo sa ating mga kasalanan at maging bago tayo, magkaroon tayo ng guidance ng Santong Espiritu. Huwag nating hayaan na gumawa tayo ng mga desisyon sa buhay na hindi tayo humakbang sa kung hindi tayo nililid ng ating espiritu. Kung ano yung hakbang ng Santo Espiritu, yun yung hakbang natin. At yung kung ano man yung Santong Espiritu na nililid sa atin, hindi tayo ipapahamak niyan. Hindi tayo ialayo mula sa Diyos.